Good morning. Pinagpala po tayo ngayong araw? Amen. So lahat tayo ay pinagpala at tayo ay nandirito dahil sa biyaya ng Diyos. Nakakaapat na po tayong core values at meron pa pong apat. And today, pag-aaralan naman po natin the family spirit and faithful stewardship. Naniniwala ba kayo na ito ay pagtawag ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi lang ng ating iglesia, kundi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen ba? Kasi baka sinasabi lang natin, ay sabi lang ng mga leaders natin yan eh. Pero this is a divine calling na magkaroon tayong family spirit and faithful stewardship. Sige po, manalangin muna tayo. Salamat aming Ama sa umagang ito. Salamat na kayo po ang magsasalita sa aming kalagitnaan. And we thank you for this day, sa bawat isa na nandirito, maging sa online, O God. Dalangin namin, Panginoon, na puspusin mo nga po ng iyong Santong Espiritu ang bawat isa sa amin. Maging ang iyong salita, pagpalain mo po. At nawa magbigay ito ng kalakasan sa amin, Panginoon. Hatiin mo po ang iyong salita ayon sa pangangailangan ng bawat isa. And let your blood cover each one. In Jesus' name we pray and we give thanks. Amen. Amen. So lahat tayo ay nabibilang sa isang pamilya. Amen? So sabi, the family is the, the basic unit of a society. At masasabi natin na ito rin po ay pinaka-importante dahil ito ay foundation sa lahat ng mga organization or society na mga kinabibilangan. Kapag ka naging hindi maayos ang pamilya, so somehow, hindi natin pa pwedeng isisi ito sa gobyerno. Manapa, ang gobyerno ngayon, marami tayong mga questions, pwede natin tong balikan sa kung anong pamilya ang kanyang pinagmulan. Amen po ba? Dahil lahat tayo ay nagmula sa pamilya at ang pamilya ay binubuo ng magulang. Hindi naman kasi magkakaroon ng anak kung walang mga magulang na nagdala rito sa kanya dito sa mundo. So, at ang magulang din ang dapat na nag-guide doon sa kanilang anak o mga anak para maging maayos na mamamayan. Amen ba? So, yung dalawang tema na to na pinagsama natin, family spirit and faithful stewardship, ang goal po natin dito is to understand how these principles shape our relationships and responsibilities in our families, in our communities, and in our service, lalo nang higit sa ating Diyos. Amen ba? So the concepts of family spirit and faithful stewardship are deeply interwoven in the Word of God or in the Scripture. They call believers to nurture loving, supportive relationships and to manage God-given resources and gifts. Responsibility. So sa ating pag-aaralan ngayon, ano nga po ba, papaano nga po ba itong mga prinsipyo na to, dalawang prinsipyo na inilagay sa ating iglesia, sa Jesus is Alive community, na makapag-manifest in our relationships sa ating mga pamilya before our God. So, ano po ba yung family spirit? Family spirit is the emotional bond and unity among family members, characterized by love, support, and a shared sense of belonging. So it reflects the values, the traditions na nating nakaugalian
So kayo ba meron tradisyon pag December o yung Christmas na usually magsasama-sama ang bawat mamamayang Pilipino o pamilyang Pilipino, di ba? Na hindi ka po pwedeng mawala. It could be December 24 or December 25. Kaya kahit na may pamilya ka na, dapat kasama lagi yan sa schedule mo. Tama ba? At meron din tayong mga ginagawa bilang pamilya. So, and connections, para ito ay yung ating mga relasyon sa ating pamilya ay mapalakas. So, the family spirit. Ano po sabi sa Colossians 3:14? Tayo po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos at pakibasa na rin po. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. So, salamat po. So, makaupo na. Salamat. So, yung paksang pag-ibig, the Apostle Paul, sinabi niya diyan sa Colossians 3:14, in-emphasize niya po yung pag-ibig as the central virtue that binds all other qualities. Sabi nga, kung walang pag-ibig, mababaliwala ang ginagawa natin. Amen ba? Maging sa ating pamilya. Love is fundamental to our spiritual family and is essential for fostering a healthy and supportive environment. Pumunta kayo sa isang pamilya na walang pag-ibig, ano kaya ang nasa sa isip nyo na nangyayari doon? Of course, kung walang pag-ibig, walang kaayusan. Walang pagkakaisa. Amen ba? Pero wala naman pong perpektong pamilya sa atin. Amen ba? At hindi natin kailangang maghanap ng isang perpektong pamilya. Tama ba? Kasi lahat tayo ay unique. Every family na meron tayo ay kakaiba. So don't compare yours to others. Kasi merong kakaibang pagtawag ang Panginoon sa ating pamilya. At tanong, nagagawa ba natin ito bilang pamilya? O hanggang ngayon, kanya-kanya pa rin? So naalala ko si Nanay Lem noon, bata pa ako. Actually, na-born again siya 1975. And 1975. So, mga 3 years old ako noon. Kasi pinanganak ako ng 72. And bago pa lang, so, hindi naman ako baby, kumbaga mga toddler, hindi pa ako nag-aaral. Sinasama niya na ako, nagtuturo siya every Sunday doon sa aming church na Kagisnan at yun doon sa Methodist. Nagtuturo siya doon sa mga matatanda na parang Sunday school, pero hindi mga bata ang tinuturuan niya, kundi matatanda. At ang nais niya, hindi lang, pati lolo ko kasama niya, kasabay niya. Kasabay niya kami sa tricycle na pumupunta doon sa aming church. So, nakagisnan ko na yon. At ako lumaki sa isang pamilya na kung saan mula alas 7 hanggang alas 7 ng gabi, 12 oras, nandun ako sa iglesia. Umuwi lang po kami during lunchtime, 12 to 1:30. Pagdating ng 2 o'clock, may susundo na po sa church ulit ng jeep. Kasama naman ako nung nanay ko, ni Inang, para pumunta naman sa mga kababaihan. Hinahatid sila ng jeep. So, kahit na nung ganun pa lang, ang nasa isip ko, di ba, siyempre kaya ka pupunta doon magba-Bible study. Pero ako, dahil bata pa lang, so mga nasa elementary ako noon, ako naman naghahanap, kasama ko yung anak ng pastor, naghahanap naman kami ng makukuha sa puno ng may puno. So, iba yung aking kahit na yun ang nakikagisnan ko, laki ako sa pamilyang Kristiyano, pero iba naman yung ginagawa ko. Naghahanap ako ng mga mangga kasi sa Tabang, Giginto, Bulacan, ay marami pong puno ng mangga.
At doon sa puno ng mangga na yon, sa ilalim nun may batis. So, ang saya-saya doon, kasi pag panahon ng mangga, especially ngayong summer, makikita mo talaga ang baba-baba at hindi mo na kailangan akyatin, nandun lang kami sa baba. Tapos, lalagay mo dito kasi wala namang kaming, hindi pa naman uso ang Sharonia noon na wherever you go, merong nakareding plastic. No? Pero noon, ito lang, yung damit. Kaya sa halip na matuwa yung nanay ko kasi may mangga, napapagalitan ako kasi puro mancha. Imagine yung mangga, nagaganyan mo. Tapos, yun, parang iba, no? Hindi siya maka-Kristiyanong ginagawa. Pero doon ako lumaki at eventually, habang nalalaman ko doon sa nung nag-aaral na ako ng Sunday school, every Sunday, kaya nga Sunday school. So, unti-unti kong nauunawaan kung ano ba yung plano ng Diyos sa pamilya. Na hindi lang basta ganon kasaya na gagawin mo ang gusto mo, kundi gagawin mo ang nais ng Diyos sa buhay mo bilang individual. Kasi hindi naman lahat ng ginagawa ng isang pamilya o miyembro ng pamilya ay pare-pareho. Magkakaiba tayo. Amen ba? Dati ako taga-kuha lang o taga-sama, taga-inis. Ano? Kasi nagba-Bible study yung iba, ako nanggugulo bilang bata. Pero nung lumaki na, unti-unti, nakakasama na rin ako sa gawain ni Inang. Parang ano lang niya, gabay. Yung ganon. Nakakarating siya ng ibang mga 2 baryo ang kanyang pinupuntahan mula sa Santa Ana. Pumupunta siya sa Santa Ines at doon sa dulo ng lugar namin. So, sanay ako doon sa mga ganong gawaing matagalan. Pero, nakita ko rin, importante talaga na mayroong pagkakaisa. At magkakaroon lang ng pagkakaisa ang isang pamilya kung mayroong tunay na pag-iibigan. At ang pag-ibig na yon ay mararanasan lang natin kapag ka nanggaling ito kay Kristo. Kasi yung pag-ibig mo kulang pa rin eh. Kasi pwede tayong tao, nagmamahal ka ngayon, mahal mo ang isang tao dahil kung sino siya. Pero kapag hindi na maganda ang ginagawa niya, minsan hindi mo na siya namamahal, di ba? Pero kung alam mo ang source ng pag-ibig ay nanggagaling kay Kristo, kahit na hindi na kaibig-ibig yung pamilya mo, mamahalin mo pa rin siya. Mag-i-stick ka pa rin sa pamilya na meron ka. Amen ba? Kasi nga, ang Diyos ang source ng pag-ibig. At binibigyan niya tayo ng unconditional love. Na hindi tayo nagmamahal because of, but in spite of. Amen ba? So, that's the family spirit na ninanais ng Diyos sa bawat isa sa ating mga anak niya. So, by practicing unconditional love, we uphold the spirit of our families, reflecting God's own love toward us. So, imagine niyo na lang, no? Kapag kayo sa isang pamilya na laging merong pag-aaway, masarap bang tumira doon sa ganung bahay? Ha? Na yung may bata talagang pagka sinabi ng nanay o ng tatay, yung kabaliktaran ng gagawin. Di ba, very ano yun sa magulang? Amen ba? Pero kasama yun, part iyon ng pagiging kasama sa pamilya. Pero pag prioritize ng pamilyang iyon na magmahalan in spite of, being patient and forgiving. No, tayong mga magulang, yung kanta ni Ate AJ kanina, many times, paulit-ulit, ginagawa pa rin natin yung gusto natin. Ganon din sa pamilya. Kung ano yung pagpasaya sa'yo, kung saan mo gusto, regardless may masasaktan ka, na masasaktan mo yung mga magulang mo kasi hindi mo sila sinusunod. Diba? So, pero katulad ng magulang, tayong pabalik-balik din tayong
pinatatawad ng ating Panginoon. And sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mahal kita dahil kay Kristo. Sige, mas maganda nga kung asawa mo yung kaharap mo. Oh, humarap naman po kayo. Mata sa mata, magtinginan. Mahal kita, asawa ko. Dahil kay Kristo. Amen ba? So, kahit nasa mag-asawa po, minsan yung pag-ibig nawawala yan. Amen ba? Pero kapag iyan nanggagaling sa source ng pag-ibig at iyan ang ating Panginoong Jesus, kahit na hindi kaibig-ibig o hindi nais mong magmahal, patuloy kang magmamahal because you love him or her in spite of. Unconditional love. Hindi if. Amen ba? Kapag sumusunod ka, mamahalin kita. Walang ganon sa pagmamahal na tunay. Mamahalin kita dahil kaibig-ibig ka. Mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya kahit na sa ating iglesia, kahit na paulit-ulit hihingi ng tawad, ay hindi na po mangyayari, next time, gano'n na naman. Sa ministry, sasabihin natin, matanda na bilang Kristiyano. Pero, still, katulad ng ating Panginoon, hindi siya nagsasawang patawarin tayo. Pero ang tunay pong repentance ay ang pagtalikod sa kasalanan. Kung ninanais mo talagang humingi ng tawad at ikaw ay seryoso sa paghingi ng tawad, talikuran mo na. Huwag mo nang balikan at gawin pa ang kasalanang yan. Amen? At pag nangyari po iyon, unti-unti mangyayari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. At magiging maayos ang pamilya mo. I can assure you of that. Amen ba? So, kapag ang bawat isa ay nag-prioritize ng pag-ibig, wala pong bagay na hindi masusolusyonan. So, mababago yung atmosphere sa pamilya. Kaya ang susi, hindi yung pagbabago ng kapwa mo, ng magulang mo o ng anak mo, kundi ikaw bilang sarili mo. Amen po ba? Tayong lahat ay magbago. Kaya sabihin mo sa sarili mo, magbabago ako para kay Kristo, hindi para sa ibang tao. Amen ba? Kasi alam natin na pag hindi tayo gumagawa ng tama, sino ang hindi natutuwa at nasasaktan natin ng higit? Ang ating Ama sa Langit. Amen po ba? Bilang pamilyang dito sa ating iglesia, iisa lang ang ating Ama. And that is our God, the Father in heaven. Amen ba? At sino ang pinakapanganay natin? Si Jesus. Kaya tayong mga kapatid, regardless matanda man o bata, ate, kuya, minsan ang tawagan. Amen ba? Kaya wag kayong, bakit? Mas matanda siya, pero mukhang matanda naman siya. Yung ganon. So, ate, kuya, dahil tayo ay magkakapatid. At masarap pong nagsasama kapag merong pagbibigayan at pagpapasensyahan. Amen? Kasama na po yan. Sangkap po yan. Ingredient po yan sa magandang pagsasamahan. Amen? So, sabi sa Colossians 3:14, but above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Love is paramount in fostering a family spirit. This verse, yung binasa natin, that love binds and all virtues together. So, promoting harmony and unity within families and communities. At ito po ay nagre-reflect on how love can impact family relationships and interpersonal dynamics sa ating buhay. Amen po ba? Ang next po nating pag-aaralan ay Psalm 133 verse 1. Pakibasa po. Behold, how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Amen. Nasabi rin po yan sa 1 Corinthians, no? Yung iisang katawan, subalit maraming
ano? Ano? Bahagi. So, hindi naman ang katawan ay binubuo lang ng bibig. So, meron tayong mata, meron tayong ilong, tenga. So, iba-iba ang gamit. Kaya ang ating katawan ay binubuo ng maraming bahagi o parts. At masasabi natin na lahat ng parte na nilagay sa atin ng Diyos ay merong role o purpose. Amen ba? Kaya doon sa binasa natin, unity in diversity, ang sinasabi dyan ng mga awit, beautiful picture yan ng unity. True family spirit is marked by harmony despite differences. So mayroon tayong pagkakaiba, for sure yun. But it's about coming together, supporting one another, and celebrating life as a unified body. So praise the Lord sa umagang ito kasi nasaksihan namin yung pagdating ng pamilya. No, dumarating. Buti na lang dito sa iglesia natin, talagang per family. At kung meron man nag-iisa, hindi naman talaga siya nag-iisa. Dahil nga tayo ay isang pamilya ng Diyos. Amen ba? And pag pumupunta ang tao, nandiyan si tatay, si nanay, at mga dala-dala pa yung mga batang maliliit, nakakatuwa pong pagmasdan. Amen ba? Amen? At ganun din yung mga mag-aasawa na magiging mga maayos ang relasyon. Hindi nagiging magic door yung ating pintuan. No, kapag hindi ayos, pagdating dito sa pinto, umaayos. Kasi nandiyan na si pastor, nakatingin na. Hindi ganun. Naniniwala ako na maging maayos naman ang pamilya ng bawat isa. Amen ba? Base doon sa sharing kanina, di ba, may nag-birthday dito ngayon. Pero sinelebrate nila kahapon kasi ang nais niya, ibigay yung oras para sa Panginoon. Yung isang pamilya naman, nasanay sila na merong maghahatid sundo sa kanila. Pero nawala yung kanyang biyanan. No? Nasa Australia ngayon. Pero dahil birthday niya, parang nais niya sigurong bigyan ng regalo ang Diyos na nagbibigay sa kanya ng buhay. Kaya nakapag-share pa ng awitin. At pinagpala tayo sa kanyang awitin, no? Na sinasabi niya doon na sa cross lang talaga. Na talagang no one can stand us. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil okay ka, but only the grace of God can withstand. Amen? So, kaya anuman ang ating kapangitan or hindi maging maayos na character, tanggap natin yan dahil tayo ay parte ng malaking pamilya ng Diyos. And tayo ay nag-encourage sa bawat isa na maging umayos. Amen ba? Hindi naman natin kukonsintihin yung mali. But we will encourage us, each one of us, no? Para maging maayos at malakaran natin ay yung magandang plano ng Diyos. So, in every family, let us commit to fostering an atmosphere of unity. Amen po ba? Sa isang pamilya, importante po ang pagko-communicate. Hindi pagka matanda na o nagtatrabaho na, wala nang pake si nanay at si tatay. Nasaan yung mga anak ko? May 5 akong anak. Asan na? Wala man lang nagpapaalam ng whereabouts nila. Hindi po yun ang magandang senaryo sa isang pamilya. Dapat po, nagmamano pa rin. Nangihingi ng blessing sa magulang. Hindi tumatakbo na lang basta-basta. Kasi may pera naman ako, hindi naman ako hihingi ng budget o goodjet. Kasi budget, no, bad. So, di nakuha kagad. So, ibig sabihin, kahit na ano pa ang senaryo, kahit na may pamilya ka na, you are obliged to respect your parents. Dahil pagka nire-respeto nyo, ginagalang nyo ang inyong mga magulang, ang Diyos din ang
ginagalang natin. Amen po ba? Kaya no, mga kaanak, mga kapatid, magkaroon kayo ng maayos na komunikasyon sa bahay. Or kung nakalimutan nyo na magpaalam, nandyan naman, meron namang messenger. Huwag nyo nang hintayin na hanapin pa kayo. Hindi naman kayo si bulak. Amen ba? Hindi nyo rin naintindihan yon. So, panahon pa yun, malamang hindi nyo na naabutan yun, no? Yung mga kabataan natin. Si bulak nawawala. So, wag natin bilang anak, sabi nga kahit na 7 ang anak mo, kapag may nawala diyang isa, hahanapin mo yun eh. Di ba? Kahit na 3 yan, hahanapin mo pa rin lahat yan. Gusto mo, lagi mo nakikita. Amen ba? So, tandaan nyo, mahal kayo ng inyong mga magulang. At walang magulang, kahit na masamang magulang yan, na nagnanais na mapasama ang kanyang anak. Sinabi rin yan ng salita ng Diyos. Kaya, bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng maayos na komunikasyon. At matuto rin tayong makinig sa kanila. Amen po ba? Kaya kailangan magsasabi ng tapat. Kasi wag lang yung kung ano yung gusto nyong iparinig o ipaalam sa inyong magulang. Kailangan sabihin natin ano talaga yung pangyayari or kahit na sa mag-asawa. Amen po ba? Walang taguan. Kasi sabi nga, ang pagsasama ng tapat ay pagsasama ng maluwag. So maging maayos ang ating relasyon. Amen? So, tandaan natin, we are stronger kapag tayo ay sama-sama. Kaya magkakaroon tayo ng pagtutulong-tulungan. Amen po ba? At gawin natin ang anything na posible para ma-resolve kung ano man yung hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Amen po ba? Kung maliliit pa ang inyong mga anak, unti-unti. Nakakalungkot lang din minsan, ang napapansin ko po, minsan yung bata, kahit na mga 3 years old, 5 years old, sila ang nasusunod sa pagdedesisyon. Sa paanong paraan? Pupunta sa grocery. Saan pa yung grocery pupunta? Ang tanong, kaya ba ng magulang? Pag siyempre, ang inano mo, tinanong mo yung mga wala pang muang, mga 6 years old o 5 years old na, siyempre, ang gusto niyan, yung sa mga mamahalin. Diba? Nakakalungkot po. Kaya tayo naging magulang, mga kapatid, para tayo ang mag-guide, lalo na kung mali ang nais na gawin ng inyong anak. Ang nakakalungkot, ang nasusunod, kadalasan, yung anak. Wag nawa iyon mangyari sa ating pamilya. Lalo na kung mali na ang gusto nila. Pero kung may times naman, na hindi lahat naman, na ikaw masusunod. May times naman na kamukha sa pamilya namin, pag birthday mo, minsan, 1 buwan yun. Bibigyan sila ng opportunity ng daddy niya kung saan nila gustong kumain. Pero buti na lang, nag-birthday si Eliel nung May 11. Nasaan si Eliel? Okay. So, nag-25 na siya nung Monday. Pinakain niya kami sa isang hotel. Pero, mautak yung anak ko, 50% off. Kaya lang, nung nalaman ko na yung presyo, mahal pa rin. Kasi 6 kami, pero 12,600. So, sa madaling salita, 2,1 pa rin. No, pero ang good thing, Daddy, hindi ka nagbayad na, no? Praise the Lord. Nalibre na kami nung anak ko dahil nagtatrabaho na. So, masaya yung ganon. At siyang nasunod doon. Amen ba? Pero, kailangan, meron ka pa ring say bilang magulang. Amen po ba? Kaya kailangan din marespeto tayo ng ating mga anak. Amen. Naniniwala pa ba kayo doon? Na regardless gaano mang katanda yan, huwag niyo pong ineglect na may magulang kayo. Kasi mapalad yung may mga magulang pa until now. Kaya irespeto niyo sila at
hingin nyo yung kanilang mga, for sure, meron silang maibibigay na magandang, mga payo or mga advice sa inyo. Amen ba? And it could be na hindi naman sila perpekto at nagkamali rin sila nung panahon na yon. Masasabi nila na wag mo na kaming gayahin, anak. Di ba minsan naririnig niyo yun? So, ganun sa isang pamilya. Pero kapag tayo ay may pagmamahalan, magiging malakas ang bawat isa. Amen? So, ganun din sa isang katulad ng choir. Tayo wala pang choir. Yun yung parang minsan ini-imagine ko sa ating iglesia na magkaroon talaga ng choir. Although, nagawa na natin yan for so long lang. Doon sa ATC, nung in-invite tayo para mag-concert, di ba? So, ako noon, hindi naman ako pa pwedeng sumama sa choir at baka ako yung alto, ala sa tono. Ang ganda-ganda na ng kanta nila, sumama ako na hindi naman pang choir. Kaya doon ako sumama sa pang-makeup. Nagme-makeup, kunyari. So yun, meron kang parte. Kung hindi ka man sa pang-frontliners, pwede ka doon sa back. Amen ba? Pero sinasabi ko sa inyo, bawat isa sa atin, may role kayo na pwedeng gampanan sa ating iglesia, sa ating pamilya. Amen? Kaya katulad ng choir, where each voice contributes to a harmonious sound when singing in unison. No? Halimbawa, kinakanta nila yung hallelujah. Alam niyo yung hallelujah? Hindi ko pwedeng kanta yun, napakataas nun. Tim, alam mo yun, di ba? Halika nga. Ano yung hallelujah yung kinakanta sa Cristobal? Mark. Kayo nga tatlo, si Mark, tsaka si Jolans. Naririnig niyo yun, di ba? Halika, gusto niyo marinig sila? Yung hallelujah lang. Yung kinakanta ni Papa. Hindi niyo mahihiyain yung mga pamangkin ko. So, yung hallelujah, yung matataas. Patunog nyo nga yun, pakianin nyo nga media, yung hallelujah chorus. Pero kapag iyan in unison, kahit na ang daming instruments niyan, ang daming kumakanta, pero dahil sila ay merong pagkakaisa, napakagandang pakinggan. Amen ba? Sa atin, at I do believe ganun din sa ating Panginoon. So katulad ng bawat pamilya na meron tayo, katulad ng choir na yon, we need each member's unique voice. Amen ba? Meron din kang boses to create a beautiful unity inside and out of your home. Amen? So, kaya mga nanay, tatay, hindi pa po huli. Panalangin natin na maging maayos ang ating tahanan. Amen? Kahit na nag-iisa lang yan. Kasi isang pamilya pa rin tayo. Amen. And we want each one of us na maging Kristiyanong pamilya na kung saan itinataas ang Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang tahanan. Kaya wag nating ine-neglect yung ating family devotion. Kasi minsan doon yung nalalaman yung nagiging problema na ng magulang nyo, ng anak nyo. And through that, you can pray together. Amen po ba? At sa walang pamilya, so buti na lang, meron tayong pamilya dito sa church. We can pray to each other. Pwede kayong tumawag sa inyong cell leader. Pwede kayong tumawag sa kay pastor, sa akin. Amen ba? Hindi po kayo mag-iisa. As long as we have the open heart para sabihin yung ating sitwasyon. Meron kang kaisa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Andito ako. Amen ba? Pero at sa oras ng pangangailangan, huwag mong sabihin na wala ako. Hindi, sa oras ng pangangailangan, maaasahan mo ako. Amen. Yun ang ating commitment bilang pamilya. Amen ba? Walang iwanan. So, through hardship or through celebration. Amen? So, that's the family spirit of Gia. Nararanasan niyo po ba yung mga kapatid? Ha?
Siguro sa iba na hindi nararanasan, it's about time na mag-open up po kayo sa inyong facilitator, sa inyong cell leader. Masarap pong merong katuwang sa mga problema at kasyaran sa mga nangyayari sa inyong buhay. Amen? Amen. So, punta na po tayo sa faithful stewardship. So, faithful stewardship is the responsible management and care of resources. Ito po yung mga regalo and responsibilities entrusted to an individual. Naniniwala ka na meron kang talento na ibinigay sa'yo ang Diyos? At sino may sabing wala siyang talento? Taas ang kamay. Meron ba dito? So, ibig sabihin may talento kayong lahat. Ang bawat isa sa atin. Amen? At alam nyo ba, kahit naiisa lang yan, pag binigay nyo sa Lord, imumultiply niya pa yan. Amen? Kaya gusto nyo dumami ang inyong talents, ipagamit nyo sa Lord. Amen? Amen ba? Na parang humihina pagka nagpapagamit na Gusto ng talents, yes. Huwag nyong i-accumulate lang ng i-accumulate. Kasi pwede pong masira yan. Yung boses nyo, pag hindi nyo pinagamit sa Lord, masisira din yan later on. Amen ba? Kaya mga kapatid, anuman ang talento na meron ka, o anuman ang kakayahan mo ngayon, ipagamit mo yan sa ating iglesia. Amen? Kung mahilig ka sa social media, i-share mo the love of God, the verse na nangungusap sa inyo. Every time na magbabasa kayo, every time na makikinig kayo. Amen po ba? So, simple lang minsan ang kailangan. Pero ang kailangan, sabihin mo, parte ka ng pamilyang ito, ng iglesyang ito. Amen? Amen po ba? So, responsibilities po natin yan na mapagamit ng maayos, na gamitin natin ng maayos yung ating mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yung binigay niya sa atin. And maging yung ating mga moral, yung ating buhay, ipakita natin na tayo ay nanggaling sa maayos na pamilya, pamilyang Kristiyano. Amen po ba? Sa pamagitan ng ating pagkilos at pagsunod din sa batas, kahit na nasa labas tayo ng ating bahay. So sabi po sa Ephesians 4:10, ano sabi doon? Kasi yung mga talents na yan, sabi dyan, using these resources wisely for the benefit of others and the greater good. So tayo rin po ay mag-benefits. At hindi lang tayo, pati yung pamilya natin, pati yung mga kasama natin sa iglesia. Pag pinagamit natin kung ano ang meron ka. So, Ephesians 4:32, pakibasa. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Amen. So, kailangan daw maging mabuti tayo sa bawat isa. Tender-hearted, forgiving one another, katulad ng Diyos na kay Kristo na patuloy na nagbibigay ng pagpapatawad sa atin. Handang magpatawad. Amen? So, stewardship of relationships. So, stewardship is not just about finances. Hindi lang yan yung kaperahan. It extends to how we treat each other. Being kind and forgiving is an essential part of nurturing our families. Amen po ba? Kailangan may pakialam kayo. Kung nagiging mabuti tayo sa iba, lalo nang higit sa ating pamilya dapat. Amen ba? So, yun. Parang may grab yata doon, no? Kanino bang Diyos yun? Ang dami. So, pang mamaya na ba yun? Pang cell group? Alam nyo, nakakatawa, no? Dahil yung mga bata, di ba tayo, kanya-kanya, yung mga home, mga nanay, tatay, kanya-kanyang lutuan yan. I do believe yung iba, Sabado pa lang nagpe-prepare na yan.
Kagabi, late nang dumating yung mga anak namin at nag-dinner daw sila kasi kami may mga gawain din. Tapos, pagdating nila, diretso sa kusina, kanya-kanyang lutuan at mag-share daw sila. So kahit na yung bunso ko, no, hindi na hindi ka pa nag-aaral, nagtatrabaho, wala ka pang pera. So yun, may kanya-kanya silang lutuan. Nakakatuwa, ano? Pagka ganon, ikaw, kampante ka ba laging taga-tikim lang? So may part ka. Amen ba? Huwag kang maging kampante na may nagdadala naman. Maging part ka doon. Amen. So yun. Kapag lahat tayo merong nagdadala, di ba isipin niyo lang yung pot bless. Napansin ko to. Kapag lahat nagdala, kahit na sabihin mong 200 packs yan, no? Meron at meron so sobrang pagkain. Hindi magkukulang. Pinakita na yan ng ating Panginoong Hesus, di ba? Di ba kahit na 5 tinapay at ilang isda? 2 isda lang, pero ilang libo ang napakain. Kasi merong nagbigay. Sana ang bawat isa sa atin nag-uunahan na magbigay. O yung, kaya na nila yan. Or ikaw, kahit na leader ka na, parang, ang kuri-kuripot mo pa rin hanggang ngayon. Wala sa Gia niyan. Amen ba? Kasi nakikita ko every Sunday talagang, minsan pagka nandun lang ako, dumadami yung pagkain ko dun. Minsan sa pansit lang, 3 klaseng pansit. Pero sabi ko nga, kahit na kinakain na nung iba, na kapwa ako leaders, wait, patikim muna. Kasi baka mamaya tanongin ako sa Sunday, ano lasa ng pansit? Hindi ko natikman. Kaya kahit na 1 kutsarita lang, nakikitikim ako. Para lang masabi. Kasi ang dami. Amen ba? Nag-uumapaw pagka lahat tayo ay mayroong puso na mapagbigay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wala nang, maging mapagbigay na tayo mula ngayon, kapatid. I-report nyo nga sa akin pagka hanggang ngayon wala pa rin. Ano natin one-on-one. Pero kasi sa pamilya ng Diyos, at even sa bawat pamilya, kailangan talaga meron kang ibibigay. Hindi puro take lang ng take. Kailangan nagiging cycle yan. Give and take. Hindi rin pwedeng give ka lang ng give. Meron ka rin natitake din. Di ba? It's a cycle. If you give, somebody will give you also. Kaya makaka-take ka. Di ba? Minsan ako, halimbawa, yung sopas, nagbigay ako. So, yung sopas na yan, kinabukasan may magbibigay rin sa akin, iba naman, pasta naman. Mas mahal yun Diba? So, gusto nyong maging mapagpala kayo, pagpalain kayo, magpala muna kayo. Kasi ang Diyos natin, ibinigay niya muna yung kanyang buhay nung tayo'y mga makasalanan pa. Kaya kailangan tayo matuturing magbigay. Hindi puro tayo take ng take. Amen? So, wala na sa Gia ngayon na yan. No? Kaya natutuloy, nakikita mo kung sino yung masasarap magluto. Amen po ba? Hindi ko naman sinasabing gumastos kayo ng malaki. May gulay kayo, meron kayong mga tanim na okra, saluyot sa bahay. Steam nyo lang po yun. At kung, ang gastos ngayon ng kasani, sige, meron po tayong kalan dyan sa kusina. So, gamitin nyo po yun. Pasta, may nibigay kayong gulay. Kasi wala kayong lulutuin kung wala kayong ibibigay. Amen ba? Ang hinihingi po sa inyo or parang ine-expect sa inyo kung ano yung meron sa inyo. Wala naman yung wala ka, tapos aanihin ka. Hindi na po yun pagmamahal. Amen ba? Masaya lang po talaga na kapag kami alam niyo yun? At nakikita ko na yung spirit of giving sa bawat isa sa atin. Kaya nalulugod po
naniniwala ako nalulugod ang Diyos at maging kami ng mga leaders nyo. Amen? Kasi naniniwala kami na pagpapalain din kayo ng higit ng Panginoon. Kasi sa pagbibigay, wala pong magkukulang. Amen? Okay. So sa paggawa daw natin ng kabutihan, it is an investment. Amen? Katulad ng pagtatanim, kapag nagtanim ka, sigurado may aanihin ka sa tamang panahon. Amen? Consider how you can cultivate patience or understanding, yung pangunawa, or pagpapatawad. These qualities enhance the family spirit and reflect Christ's love. So, kailangan nating makita yon, mga kapatid. Amen? Na tayo ay patuloy na nagtutulungan and in faithful stewardship. So, ano na tayo? So, 1 Peter 4:10. Ano sinasabi dyan? 1 Peter 4:10, pakibasa. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. So, gifts. Gifts from God. Regalo or mga regalo mula sa ating Diyos. We are all uniquely gifted. Naniniwala ako doon. And these gifts are not for our own benefit. Sabihin mo yon sa katabi mo. May talento ka, merong regalo ang Diyos sa'yo, kapatid. Hindi lang yan para sa'yo. Ipagamit mo na yan. Amen ba? So, hindi lang para sa benepisyo mo yon, but to be shared with our family and community. So, reflect. Imagine niyo, ano nga ba yung gifts na yon, Panginoon? Ang tanong, are you using them for the good of your family? Nagiging pagpapala ka ba sa pamilya mo kasi meron kang regalo na yan? Amen ba? Encourage each family member to identify their talents. So sa mamaya, sa cell group or sa small group nyo mamaya, pag-usapan nyo to. So, mga facilitators, pag-usapan nyo, ano ba yung talento na yan? At sabihin natin kung may na-identify, let us use them for the glory of God and for the service to another. Amen ba? So, this act of stewardship enriches familial bonds. So, imagine niyo nga, no? Na meron kang binigay, hindi matatapos yon sa pagbibigay lang. For sure, meron kang marireceive din. Amen po ba? Hindi ka mawala, kundi magkakaroon ka pa ng mas marami. Amen. So, nagbigay ako ng munggo, dumami pa ang munggo ko. Paano yun? Nakabili kami. Kaya kung sino may gustong munggo, meron pa yata akong 3 kilo doon, magsabi lang kayo sa akin. So, pabebenta ko sa inyo. Nagiging business-minded na. Pero, yun, pag nakatikim na kayo nun, dun sa sa ating family day, so pwede ulit. Na one Sunday, kung sino gusto magluto kayo ng 1 kilo, dadaling ko rito, pwede kayong magluto. Kung sino yung mga masarap magluto dyan. Amen ba? So, each things, sa lahat ng mga ginagawa natin o binibigay natin na talento or mga meron ka, kapatid, for sure, magmumultiply yan. Amen ba? Kaya sabihin mo, kapatid, ipagamit na yan. Ang tanong, how can we encourage each other to identify and utilize our gifts? So yun po ang ating ipapanalangin. So minsan, maganda boses niya, pero hindi pa siya tapos ng sowan. Sabi, bago sowan. Gamitin niyo muna sa small group. Amen ba?
So magkaroon siya, meron siyang mga kaibigan, mag-BCC kayo, magpakanta ka, siya pakantahin mo. Pwede yon. Yung sinasabi lang naman na pagpapagamit pag dito na sa frontliners para ready na. Amen? Bago ka maisalang. Pero kahit saan, pwede mo nang ipagamit yan, kapatid. Amen? So, 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Nagkaroon ka, kapatid, pinagkatiwalaan ka, kahit na gaano karami yan o kakaunti, ang importante, makitaan ka ng katapatan. Amen po ba? Faithfulness in stewardship. God calls us to be faithful stewards that only with our material, not only with our material possessions, but also with our time, our talents, and our relationships. Kaya dapat makita natin, kapatid, faithfulness is about being reliable and responsible sa mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya nga sinabing, steward lang Ikaw lang ang mag-manage. Pero alam na alam mo, hindi sa'yo nagmula yan. Hindi galing sa'yo yan, kundi sa Diyos. Amen ba? So, kailangan natin itong may apply. This applies to how we engage with our families. Making commitments to love, to support, and to serve each other wholeheartedly. Na hindi ka nagaan, daddy, nagluto ako ngayon ha. Yung pera. Yung parang may ginagawa ka nga, pero humingi ka naman ng kapalit. Sana hindi ito ang maging encouragement ng bawat kabataan natin ngayon. We will work or tutulungan natin ng ating pamilya kasi part ka ng pamilya. Amen po ba? Kapag ikaw may times na nagagana, sharean mo ang pamilya mo. Kapag meron ka namang pagkukulang, I think naman, magtutulungan. And that's the family spirit din. Amen po ba? So, each member has a role and accountability. When everyone fulfills their responsibilities, the business, kung meron ka man business sa iyong pamilya, magiging maayos. Praise the Lord. Sa amin, dalawang na yung si Edric, pag-graduate na, hinihintay na lang yung graduation day niya. Pareho na silang nagtatrabaho sa company ng tatay nila. Pero hindi naman nila pa pwedeng sabihin. Minsan si Edric nagbibiro Asan si Edric? Sabihin niya, ginamit na naman siya. Asan ba si Edric? So, sabi niya, nasa taas? Ano ginagawa? Wow, hindi yun ang tama. Hindi ko sinabing bawal kayo magluto. Pero wag niyo namang gawin na wala kayo o biglang dumating na. Wow, ang bilis niyo Nakabalik. So, nanonood kayo doon. Naka-online naman kayo. Pero dapat dito kayo. Kasi sa online, di mo pa pwedeng makamayan. Kaya nga inuutusan tayo ng Diyos na magkaroon ng pagsasama-sama katulad nito. Sa online ba pwede mo yung kamayan? Kasi may wall, diba? Pero dito, we can hug each other. Amen? Pwede tayong magkamayan. At masarap pong magkamustahan din. So si Edric, sabi niya, magbigay ako kaya ng share sa pag-aaral ni Eunice. Magbigay ako ng 500 pesos. Para masabi ko, pag nakita ko si Eunice na nanonood, Eunice, mag-aaral ka naman, nagbibigay ako sa iyo ng, para lang pala gamitin. So, wala nang anuhan sa pamilya. Amen ba? Kung ano yung kaya ng isa, gawin na ng may pagmamahal. Amen? So, para po maging maayos ang bawat isa sa atin. Masarap yung ganon, na bawat pamilya ay nagkakaisa at nagtutulong-tulungan. Amen po ba? So, sa ating pamilya, we thrive when we are faithful to our commitments to one another. Sabi sa Luke 16:10-12, Luke 16:10-12,
Ang taong mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng kayamanan na talagang para sa inyo? Maliwanag po ang salita ng Diyos. Ang pagtatapat at ang pagiging good steward nag-uumpisa sa maliit na bagay. Kung hindi ka makikitaan ng pagtatapat, huwag kang mag-expect na big time, na one day darating ka na lang na meron ka ng mansion. Kailangan mong mapagkatiwalaan muna sa maliit na bagay, kapatid. Amen? Huwag kagad big time. So sabi sa Romans 4:12, babasahin ko na, John 4:12 lang, pero basahin ko na sa 9 to 13 ng Tagalog. Ang pagpapala bang ito ay para lamang sa mga Hudyo? Isinabi na kaloob ng ating Panginoon. O yung kaligtasan? O para din sa mga hentil? So, alam natin ito dahil binanggit na namin na itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kailan ba siya itinuring na matuwid? Matapos ba o bago siya tuliin? Hindi ba't noong hindi pa siya tuli? Tinuli siya bilang tanda na itinuring na siyang matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya si Abraham ay naging ama ng lahat ng mga mananampalatayang hindi tuli. At dahil nga sa kanilang pananampalataya, itinuring silang matuwid ng Diyos. Siya rin ang ama ng mga Hudyong tuli, hindi lang dahil sila'y tuli, kundi dahil sumasampalataya rin sila, tulad ng ating ninunong si Abraham, noong hindi pa siya tuli. Paulit-ulit yung tuli, circumcised, ibig sabihin mga makasalanan pa. Pero nung nilinis na sila ng Panginoon, nung tinanggap na nila, nung ginawa na nila yung kalooban ng Diyos sa kanilang buhay, hindi sila doon pinagpala eh. Doon pa lang sa the mere fact na sila ay nanampalataya. So, sabi dito, ang pangakong ito ay ibinigay ng Diyos kay Abraham hindi dahil sa pagsunod niya sa kasulatan, kautusan, kundi dahil itinuring siya ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng kanyang Ha? Sige. May kausap ba ako? Naging matuwid si Abraham. Sabi dito, tinuring siya ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Hindi dahil sa may ginawa na siya. Amen po ba? Ang bawat isa sa atin wala pang ginagawa. Pero tinuring ka na ng Diyos na matuwid kung ikaw ay mananampalataya o nananampalataya na sa Kanya. So, Abraham is remembered for his faithfulness. He models the importance of walking in faith for future generations. So, hanggang ngayon, siya pa rin ang ating ama ng pananampalataya, si Abraham. Amen? So, our family spirit and stewardship influences those who come after us. Gumagawa po tayo ng istorya ng inyong buhay, ang bawat isa sa atin. So, gawin natin ito ng may kaayusan at ayon sa prinsipyo ng Diyos. Are you instilling values of love, unity, and stewardship? Invite others to join this journey. Fostering a robust. Pag sinabing robust faith, ano yung robust, Daddy? So, robust, hindi daw natitinag. So, ibig sabihin, matibay. No? Na kahit na anong sitwasyon sa buhay mo, alam mo na you will carry it. Hindi dahil sa sarili mo, dahil meron kang Diyos at meron kang pamilya.
na pwedeng makatuwang. Amen ba? So, our actions today significantly impact the future of our families and communities. Kahit na wala pa kayong mga anak, wala pa nga kayong asawa, o wala pa kayong boyfriend o girlfriend, pag gumagawa na po kayo ng tama ngayon, maaapektuhan nyo na ang susunod na mga henerasyon, kung meron pa. Kaya kailangan tayo magkaroon ng maayos na pananampalataya kay Kristo. Kaya yung intimacy with God, huwag niyong kakalimutan. Paikot-ikot lang po. Kaya nagkakaroon tayo ng maraming problema ngayon kasi nakakaligtaan natin na lumapit dun sa source, sa ating Diyos. Kasi sa dami ng technology, minsan nandun na lahat. Ang piling mo nandun na yung kasagutan sa lahat. Pero still, we need the love of God, the word of truth. Amen ba? So, kailangan nating makonect ang katapatan at ang legacy natin sa ating pamilya. Na ibig sabihin, kahit na mamatay ka na, pinag-uusapan ka pa rin within your family. No, sana nandito pa si ate o si kuya, or si nanay o si tatay. Kasi ang laki ng impact na naibigay mo, na impluwensyahan mo sa pamilya mo. Amen ba? So, kaya pag-isipan natin mga kapatid, ang kahalagahan ng paglakad natin na may pananampalataya at sa ating buhay, pamilya. Amen? So, to our conclusion, as we reflect on family spirit and faithful stewardship, let us commit to being agents of love, unity, kindness, accountability, and faithfulness within our homes and communities. These qualities not only enhance our personal relationships, but also reflect God's love, God's grace, and His very character sa bawat isa sa atin. Makikita ito ng mga tao sa paligid natin. And serve as good stewards ng kanyang biyaya. Amen ba? Kaya, nawa hindi tayo makainggitan, kundi maging magandang ehemplo tayo sa mga tao, sa ating mga community, sa ating pamilya, of course, number one, sa ating pamilya, sa mga tao sa paligid natin, at sa kinagagalawan nating marketplace. Baka mamaya matagal ka na diyang Kristiyano, until now hindi pa nila alam na Kristiyano ka. Kasi hindi nakikita si Kristo. Nakakalungkot po yun. Amen ba? So kailangan natin ipakita yung pananampalataya na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Or else masasayang yung ginawa niya doon sa krus. Na binigyan niya tayo ng kalayaan na gawin ang kalooban niya sa ating mga buhay. Amen? So, call to action. I urge each of you, brother, sister, to take a moment in prayer and ask God to reveal to you. Nasabihin ng Diyos, magkaroon tayo ng pagkakataon today, this very time. Kausapin natin ang ating Panginoon. Ways you can enhance the family spirit in your lives and faithfully steward the gifts He has given you. Para sa pag ginagawa natin to, we will reflect yung kanyang glory and make a lasting impact sa bawat pamilya na meron tayo at komunidad. Amen po ba? At maging sa beyond. Amen. Amen? So, kaya today, let us welcome each family. Sige, tawagin natin ang ating CMA to lead us in a song. Pero meron mamaya, later, meron po post yung reflection, questions. Ito po ang inyong question na sasagutin sa inyong small group. Kaya, I take
encourage. I encourage everyone na walang aalis. Ang bawat isa, wala munang uuwi, magkakaroon muna kayo ng small group. Amen. Walang pupunta sa sasakyan. Kaya usher, sarado nyo muna yung pinto. Not for them para gawin, pero para mangyari ang kalooban ng Diyos. Sasagutin nyo to within the group. Amen? Nandito naman ang bawat isa at nakinig. So today, let us welcome each one family na meron tayo.